Oh, hindi ba? Oh, ito, katulad dito, ano yung sinasabi dito ni Panelo patungkol dito kay Madriaga? In your personal capacity or sa Pogi, opinion oh. mo, Ako ba yan? kailangan ba sa tingin mong humarap pa ni VP ni VP dito sa Congress pagdating dito sa kanyang impeachment, or antayin na lang nila, since sabi ko nga done deal na ito diyan sa Congress Kasi the very same people na pumirma sa impeachment niya last year, sila din yung mga pipirma ngayon, karamihan. So dapat ba antayin na lang natin umakyat yan sa Senado? Sabi ko nga, in my personal capacity and not speaking on behalf of the Vice President, inunggoy niyo yung proseso tapos magagalit kayo, binato kayo ng saging ng impeachment defense team. Kasi, di ba, parang sinabi nila sufficient in substance nang wala namang ebidensya, kasama pa tong si Madriaga. So, nung sinagot sila ng impeachment defense team na wala kayong ultimate facts, hindi nyo man lang napatunayan na merong impeachable offense, gagalit sila na non-answer daw, ganito, ganyan. Pero yun nga medyo foregone conclusion na dito sa House Justice Committee. Tapos hindi mo naman pwedeng i-cross-examine yung mga testigo. Sila lang ang pwede. Tapos hindi din pwedeng mag-participate yung mga abogado. Sabi ni Luis Tro ata kanina na dapat daw si VP Sara mismo ang So, at kailangan si VP Sara daw ang magpakita ng ebidensya. Oo, siyempre alam natin mali yun, 'di ba? Dahil sila yung nag-aakusa 'di ba? Kaya nga nila dinaanan yung proseso na kailangan nila i-determine kung sufficient in substance para malaman kung meron bang sapat na aligasyon at ebidensya para maging impeachable offense or para magkaroon ng trial for an impeachable offense versus VP Sara. Tapos ngayon pa lang sila magpapasampina ng records, ngayon pa lang sila magpapatawag ng witness. Pero syempre ang pinaka-alam ko dyan is yung kay Madriaga. O, di ba? Doon pa lang Tapos na laban O, dyan pa lang sa issue na yan. Tapos na laban natin, mga kababayan O. Wala na. O, yung sagot ni Inday Sara patungkol dun sa, sa pagpatay, yung papatayin daw, o assassin. O, ito. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. Yes. Di ba? Sinagot na rin ni Inday Sara. Oh, yung issue na yan dun sa assassin na sinasabi nila. Walang kaso o issue na hindi nasagot si Inday Sara. In some of her interviews, nasagot niya na yan. So ano pang sagot ang kailangan niyang sabihin sa inyo? Paulit-ulit na lang yan. Imagine ninyo, last year, 2023, 2024 pa lang, yan na yung inaano nyo sa kanya, inaakusan nyo sa kanya, and she's been answering those relentlessly sa mga sa mga tanong sa kanya ng mga mainstream media. Tapos sasabihin niyo na wala pa nasasagot, na alam na nga ng taong bayan yan Oh, di ba? Oh, so bakit pa? Ba't pa kailangan magpunta ni Inday Sara diyan? Balikan niyo na lang yung mga transcripts sa Congress, balikan niyo na lang yung mga TV interview niya. Total, yun din naman ang ginagamit yung ebidensya against her, yung mga interview niya. O balikan niyo na lang yun. Tapos yun na lang yung pagdesisyonan niyo. Dami niyo pa sinasabi. Done deal na yan. Mga kupal kayo. O, di ba? O, at dyan nagtatapos ang ating vlog. Galing-galing natin, di ba? Kahit ganito nangyayari sa bayang Pilipinas, marami pa rin tayong mga naibabalita sa inyo at nare-reaction na. At kung nagustuhan mo itong vlog na ito, i-share mo, i-like mo. At sabi ko nga sa inyo, kanina pa lang, sinasabi ko na sa inyo, importansya ng pag-share nitong mga videos na ito. Kailangan mas dumami yung aware ng mga Pilipino na dapat Duterte brand yung mamuno sa Pilipinas 2028 onwards. Lahat ng mga Aquino, mga Dilawan, loyalista, mga Marcos, obsolete na yan. Dapat tinatanggal na natin yan sa political scene.
Wala nang pag-asa mga yan. O, kung medyo nakakaluwag-luwag ka naman, hindi ka naman apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina, o, magpakulay ka naman. Di ba? Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong